bumili ka naman ng bagong battery mo, no? Tapos umaandar siya, pero pag nalubat na yung battery mo dahil hindi maganda yung regulator mo, malulubat siya, din mawala naman ng power yung CDI. Hello mga kabisik, welcome again sa ating YouTube channel, Motorcycle Basic Mechanic, wherein we can learn repairs and tutorials and vlogs. Please subscribe and click the bell for the updates of our latest videos. Thank you so much and God bless everyone. Hello again mga kabisik, welcome sa ating channel at meron naman tayong pag-uusapan na napakahalaga na kailangan malaman natin tungkol sa ating mga motor. Ito yung ating pag-uusapan is yung about sa battery operated, no, ng mga motor. So makikita niyo naman na ang motor ninyo ay battery operated kung wala siyang siyempre primary coil sa kanyang stator. So hanapin niyo lang yung wire na galing sa ating stator dyan sa baba. Okay, dito. Ayan, dyan. So may sakit naman yan sa mga bago or sa mga luma. Kahit kung sakit yan, tignan nyo kung wala siyang primary coil na sa mga common na Honda, mga ganun, sa mga China Motors, ang kanilang primary coil ay yung color coding niya is black na may stripe na red. Yun yung kanyang primary coil. At kadalasan syempre yung mga primary coil type ay may 5 na wires. Pero sa mga battery operated is 4 lang mga kabisik. Okay, so yung battery operated mga kabisik, ito yon. So pag-usapan natin ngayon yung buhay ng ating motor, yung kanyang ignition system ng ating motor sa mga battery operated. Yung pinaka-importante ang ating i-discuss dito, okay? Yung source ng kuryente niya. Dahil nga sabi sa word is battery operated. But actually mga kabisik, hindi yung literal na itong battery yung nag-ooperate doon sa ating CDI, okay? Hindi po mga kabisik. Ibig sabihin ng battery operated lang mga kabisik is yung ating stator, okay? Kasi yung ating stator natin, meron yung primary operated na EC na stator. Meron yung battery na stator natin na kung saan ay wala siyang primary, dalawa lang na wire na papunta sa ating regulator at saka yung dalawa is yung pulsar at saka yung ating ground. So yun yung battery operated. Yung EC operated, yun yung meron siyang primary coil. So mga 5 wires yan. Pero sa battery is 4 lang at yung iba full wave, yung iba half wave. But anyway, ang sinasabi ko is yung battery operated na yung 2 wire, yun yung ating sinasabi ko na battery operated siya, okay, pag walang primary coil. Kasi nga yung 2 wire na yan yung magsusupply ngayon sa ating battery. Okay? Na siyempre dadaan yung ating stator na battery operated. Okay, pero tandaan mga kabasic, hindi ibig sabihin na yung stator mo is battery operated is direct current na yung lumalabas doon sa 2 wire. Ng 2 yellow or pink or white. Yan, or 2 yellow or yellow at saka pink. Mga ganun yung charging at live coil ng ating stator. Hindi ibig sabihin na battery operated yung stator natin, battery drive yung ibig sabihin wala siyang primary coil yung ating stator. Hindi ibig sabihin na yung kuryente na kikreate ng ating stator is direct current na agad. Hindi po mga kabisik. Linawan ko lang mga kabisik, sabi ko is yung 2 wire dito sa ating stator, kahit tinawag yan na hindi sa EC na stator operated, kundi battery operated na EC pa rin yan yung lumalabas dyan sa 2 okay na wire patungo sa ating rectifier regulator. So i-convert yung rectifier regulator natin, yun yung magko-convert ng DC current papunta sa ating battery. Okay. So ngayon, battery operated ka. So dami kasing nagkukan dyan, no, nagtatanong kung bakit itong battery natin halimbawa ay na-dead seal na, no, hindi na siya gumagana yung battery natin. Okay? Aandar pa ba yung motor natin? Yes po, no. Kasi hindi nga po siya nakadepende lang sa battery yung ating CDI. So yung ating kuryente is nakadepende doon sa ating regulator. So itong 2 yellow na ito mga kabisik yan, full wave itong ating Rosie, no? Sa mga hindi pa nakalam, full wave siya. At itong 2 yellow natin, ito yung tumungo doon sa ating regulator. Okay, napunta sa ating regulator para i-convert niya ng direct current, no? Para sa ating battery. Okay? So itong 2 ito ay napaka-importante. Once na itong ating 2 wire na galing sa ating stator na nagbibigay buhay doon sa ating CDI, okay, direct na kino-convert ng ating regulator na papunta sa ating CDI doon sa kanyang supply ng CDI natin. Once kasi na ito ay nasira na, okay, halimbawa, kulang, no? Nasunog yung isang wire, no? Or pasunog na. Kasi konektado ito sa bawat isa, no? Itong 2 yellow wire. Kung ito ay nagmamalfunction na or kulang yung supply na niya doon sa ating regulator, maapektuhan na yung ating CDI, yung lakas ng ating CDI at ignition coil at syempre yung power doon sa spark plug niya. Okay? Yung spark niya maapektuhan kung itong 2 ito is ay pasunog na. Okay? Yung mga coil dito sa ating stator. Dito galing sa may stator natin. Ito yung 2 na ito. Kaya napakahalaga ito mga kabisik sa ating motor. Kasi ito yung nagmi-maintain ng kuryente na i-convert ng ating regulator na kung saan ay DC na siya, no? Direct current na siya patungo na sa ating CDI. Pag na-on natin yung ating ignition switch, yun na is nakakonect na yung live wire natin sa ignition switch papunta sa ating accessories wire na kung saan nag-supply naman doon sa ating CDI. Okay? So halimbawa, inon natin, tapos itong ating battery, walang laman, syempre wala talaga siyang, wala pang kuryente dun sa CDI niya. So, hindi pa siya gagana.
Unless na i-crank mo na siya, kickstart mo na siya, or i-push start mo na siya, iikot na yung magneto natin. So magsusupply na itong ating dalawang wire na ito sa ating regulator, kaya nagkakaroon ng supply doon sa ating ignition switch na kung saan naka-connect din siya sa battery ng positive natin. Okay, yung ating live doon sa ating ignition switch. So, ibig sabihin, pag nag-charge na rin yung ating regulator, mayroon ng supply yung ating ignition switch na live coil na red, no? O ano mo yung live na wire doon sa iyong motor, mayroon ng supply yon. Okay, kahit wala kang battery, kahit hindi na maayos yung battery mo, nasusuplayan pa rin yung CDI mo ng ating rectifier regulator. Pero syempre, dahil battery operated nga yung ating motor, napakahalaga pa rin ng ating motor ay may battery. Kasi nga is yung ating live dito sa ating battery, nakakatulong yon galing sa ating battery doon sa ating accessories wire, sa ating power ng ating CDI, yung supply ng CDI natin. So, kahit umaandar yung motor mo, kahit walang battery, make sure pa rin na maglaan ka ng budget para makabili ka ng battery mo para mas maganda yung performance ng spark ng iyong motor o yung lakas ng pag-spark doon sa spark plug. Hindi lang yung regulator yung siyang nagsusupply doon sa CDI natin kasi mahirapan yung regulator natin. At baka minsan sa biyahe natin pag nagluko na, pumalya na yung ating rectifier regulator, ay wala na. Hindi na talaga andar yung motor mo kasi sira na yung regulator niya. Okay? Kahit okay itong ating AC wire, no? Itong galing sa ating stator na nag-input ng ating regulator, kahit okay ito mga kabasic. Pag yung regulator natin na kung saan doon ito tumungo ay nasira yung regulator natin, wala pa rin, hindi siya aandar, no? Hindi mag-start yung motor natin dahil hindi na nakasupply yung ating regulator kasi nga sira yung regulator natin. O ito, yung mga coil mo doon sa stator mo na itong dalawang yellow wire is pasira na or pasunog na. So, check mo mga kabasic, alright? So yan ang pinakamahalaga sa ating battery, okay? Yung source ito, unang-una, yung ating EC, no? Yung EC current natin, nanggaling sa stator, yung power ng ating stator, mga coil natin, live coil at charging coil, ito yung dalawang yellow, yung pinaka-importante sa lahat, na okay yan, gumagana, nagpo-produce ng malakas na kuryente, okay? Tapos, yung ating rectifier regulator, okay? So, dapat mapakalaga yung regulator na condition yung regulator natin para aandar yung motor natin. Kasi pag hindi na okay yung regulator natin, hindi na maandar yung motor mo, kahit anong gawin mo, okay? Bumili ka naman ng bagong battery mo, no? Tapos umaandar siya, pero pag nalubat na yung battery mo dahil hindi maganda yung regulator mo, malulubat siya, din mawala naman ng power yung CDI. Kaya nga sinasabi ko lagi na kahit wala ka ng battery, basta condition yung regulator mo, walang problema. Pero pag kahit napakalakas yung battery mo, kabibili mo lang, pero sira yung regulator mo, hindi gagana ng maayos yung motor mo pag nalubat na yung ating battery. Kaya naman siya siguro pag okay pa yung battery natin, pag nalubat na siya dahil hindi nga maganda yung function ng ating regulator, nalubat siya, hindi mawala ng supply yung kuryente ng spark plug mo. Pero lang mga kabasic ang mga dapat nating malaman tungkol sa battery operated na motor natin. Alright? So napakahalaga na maayos yung ating supply. So ayun lang mga kabasic ang na-share ko at I hope na meron na ulit tayo natutunan tungkol sa mga battery operated na motor, yung kahalagahan ng bawat parts, stator, regulator at saka battery. So mahalaga lahat yan. Okay? Alright, so thank you so much. God bless everyone.